Magandang hapon po sa inyong lahat at welcome sa ating Love Therapy ngayong Thursday. As you all know, tayo po ay magkakasama every Thursday para magbigay sa inyo ng mga tips, ng mga advices mula sa salita ng Diyos kung paano natin i-bless yung ating marriage, yung ating love life, isa sa mga napaka-importanting aspect ng buhay natin na kailangan nating seryosohin. Maraming Christians ang even naapektuhan ang kanilang salvation dahil sa hindi sila maingat pagdating sa love life nila. And ang love life natin ay napaka-laking target para kay Satanas. Something na gusto kong i-share sa inyo is that ang Diyos ay pamilya. We know this, na? Ang Diyos ay pamilya, di ba? Father, Son, Holy Spirit. Pamilya. Laging pamilya. You know? Pag kino-compare yung relationship ng Diyos sa tao, laging kino-compare sa marriage, pamilya. Okay. What about si Satanas? Si Satanas ay what? Is there anything regarding family pagdating kay Satanas? No. Si Satanas came to steal, to kill, and to destroy. There's nothing about family pagdating kay Satanas. So, when we see yung distraction ng family, yung distraction ng values ng family sa society natin today, what we can see ay yung fingerprint ni Satanas, hindi yung Diyos. Okay? What we see ay yung trabaho ni Satanas sa society because dumating siya para sirain ang pamilya. Hindi siya pamilya. Ang Diyos ang pamilya. Siya ay distraction. Now I ask, gusto niyo po bang payagan? Hahayaan niyo po ba na si Satanas ay makapasok sa inyong family? Makapasok sa inyong love life? Sa inyong marriage? Kasi kung ang nakikita nyo ngayon ay distraction, kung ang nakikita nyo ay separation, yung family falling apart, yung marriage nasisira, this is the work of demons. May masamang spirit, hindi work of God. Merong demonyo na nagtatrabaho para sirain tayo. And that's the reason tayo ay magkakasama rito, na March, every Thursday, para matuto kung paano sa pamagitan ng faith, buuin yung marriage, buuin yung family, because it's only by faith. We know na si Satanas came to destroy, pero yung Espiritu ng Diyos gave us the wisdom, the understanding na itayo yung family under His protection. At hindi magiging madali kasi ang kalaban nga natin is si Satanas. So dahil si Satanas gusto niyang sirain yung in-establish ng Diyos, which is really family. So si Satanas gagawa siya ng paraan para sirain yun. So ngayon na siguro dati yung family nyo really sira, like merong separation, but now you understood na hindi na kayo mag-isa, kasama nyo na yung Diyos. So hindi nyo dapat tinatanggap na yung trabaho ni Satanas is still nakikita nyo sa family nyo. I know hindi magiging madali, lagi na merong mga challenges kasi nga si Satanas hindi siya titigil, especially kayo na nagsiseryoso na sa relasyon nyo sa Diyos. So si Satanas gagawa siya ng paraan para ma-distract kayo. But remember, kapag faithful kayo sa Diyos, magiging faithful siya rin sa inyo. So ang tanong ay, are you ready, willing, na ipaglaban yung marriage nyo, yung family nyo? Because if you are ready and willing, then it's gonna work. Hindi madali, but kasama natin Diyos, so we will overcome. Okay, so kayo na ready, kayo na willing. Every Thursday we learn and we have to be ready na makinig kasi isa to sa mga way, ito yung umpisa actually, para mabago yung family natin, yung marriage. Now, this afternoon we're gonna be talking about this subject, revealer of the soul. We know na ang Diyos ay revealer of the soul. Siya ay nagpapakita ng kung ano ang nasa loob ng ating kaluluwa. Kasi I don't know kung meron na akong nakilalang tao na alam ang lahat patungkol sa sarili niya. I doubt. Yung tao, tayong lahat, including us, including myself, lahat tayo, we may think na marami tayong alam, na kilala natin yung sarili natin. But the truth is hindi. Maraming bagay patungkol sa buhay natin, sa ugali natin, na even nagugulat tayo, di ba? I remember, may mga oras na ako mismo nagugulat sa sarili ko, sa mga reaction ko, sa mga nasasabi ko. And this is even more evident pagdating sa relationship, pagdating sa marriage. I think ang marriage ay isa sa mga, sabi nga natin, salamin, di ba? Salamin
na magpapakita sa atin kung sino talaga tayo. Usually, hindi natin nakikita to pag mag-isa tayo. Usually, pag single yung tao, kasama niya, family niya lang. At plus, yung family niya pa masyadong, let's say, supportive sa kanya. So, usually, what happens is that ang lagi niyang naririnig ay yung magagandang side niya. Hindi niya naririnig kung sino siya talaga. Now, pag nag-asawa, yung asawa yung magsasabi sa'yo kung ayaw mo marinig. Ne? And so, pag kayong tao nagpakasal, usually doon lumilitaw, okay? Doon nasasabi kung sino siya talaga. Right? Sinasabi ng asawa, ganito ka, ganyan, nasasabi. And many times ayaw niyang tanggapin. But why? Kasi may mga bagay sa sarili niya na akala niya alam niya na. Pero nakikita ng asawa. Minsan ang nakakakita ng mali natin ay yung kasama natin. Tayo kasi kumbinsido na tayo ay okay. Tayo ay fine. Pag tinanong natin, Marge, and then, pero kumusta po ba kayo sa marriage? Hindi, pastor, ako ginawa ko po lahat. Ako, pastor, ang problema hindi ako. Ang problema ay asawa ko. Kasi una sa lahat, yung asawa ko wala sa church. So, unbeliever. Na para bang yun ay nagbibigay ng let's say credit sa kanya na siya laging tama, which hindi naman palagi. Hindi porket hindi nagpupunta sa church mali na palagi. Hindi porket nagpupunta sa church hindi nagpupunta sa church mali, ne? Laging nagpupunta sa church tama. Not necessarily. And that's the reason why we know na hindi natin kilala yung sarili natin. Ang nakakakilala talaga sa atin ay yung Diyos. At ang Diyos ay ang revealer of the soul. Maraming mga bagay sa sarili natin na hindi natin napapansin. Katulad nga ng tawag natin dyan, pag nagda-drive tayo, blind spot. Okay, blind spot. Sa mga sasakyan, as you can see sa picture, meron itong side mirror. Para saan yung side mirror? Para makita mo kung ano nasa likod. Hindi lang side mirror, sa loob ng sasakyan meron din yung sa back naman, nakikita. Para saan? Para makita mo, kasi hindi mo nakikita lahat. May part ng sasakyan na hindi natin nakikita. Kaya nga maraming camera na ngayon yung mga sasakyan, mga side mirror, para para nang sa ganun ma-coveran natin yung tinatawag na blind spot. May mga area sa sasakyan hindi natin napapansin. And they're very important na makita na ganun para hindi ka mapahamak, di ba? So, sa buhay natin ganun din. Sa pagkatao natin, meron tayong mga blind spot. You need to understand na may mga bagay na hindi mo alam sa sarili mo. May mga bagay na kumbinsido ka na ito, but then at the end of the day, mali pala, hindi pala. Okay? All your life, you believe na ikaw ay ito. But then, nung nag-asawa ka, nalaman mo na hindi naman pala. And it's very hard to understand. It's very hard to accept sometimes. Kasi lahat sa family mo, sinabing, hindi, ikaw ay mabait, ikaw ay And then, nung nakasal ka, sinabing, nakita na sabi, hindi, ikaw ay tamad. Actually, may pagkatamad ka. Sasabihin, hindi, sabi ng pamilya ko, simula nung pinanganak ako, mabait ako. Right? And it's hard to accept. It is very hard to accept. Now, let me show you yung sabi sa Biblia na isang characteristic ng Diyos na very powerful. Sabi sa Daniel na ang Diyos, He reveals deep and secret things. Oh my goodness. Tingnan nyo kung paano yung Diyos. Ang Diyos, nire-reveal niya, una daw mga deep. Ano yung deep? Mga bagay na pagkalalim-lalim. Mga bagay na sobrang lalim doon na ni ikaw hindi mo alam. And this is something, Marge, na kailangan nating maging attentive kasi may mga bagay talaga na hindi natin alam patungkol sa sarili natin. Okay? And we insist, hindi, alam ko, ito ko. And what we don't realize is nagdadala na pala ito ng problema sa sarili natin, sa marriage natin, pero hindi natin makita yung ugat. Ang akala natin ng problema yung asawa. Pero you see kung ano yung Diyos. Ang Diyos nire-reveal niya daw yung deep, una sa lahat, deep things. Ipapakita niya sa'yo yung hindi mo napapakita kung hahayaan mo. And we will talk about this mamaya. But ready ang Diyos na ipakita talaga sa'yo yung totoo. Deep things, mga bagay na ni ikaw hindi mo alam. But it is very important na lahat tayo may ganyan. Merong mga deep things sa atin na hindi natin alam. Like before, I used to think na pagka kami ni Marge nagkakaroon ng issue, right, may argument, lagi kong iniisip, yan ay pinaka-default set of mind ko, ay pagka may problema siya, laging siya. Lagi ang problema si Marge.
Hindi, si Marge ganito, si Marge, hindi niya alam kung anong ginagawa niya. Kasi ako mas may alam. Right? Ako mas may alam yan. So, ang problema siya. So, yun yung default thoughts ko. And I don't even see this. Kasi ako ay nasa isang lugar, sa isang, let's say, environment na nagbibigay sa akin ng idea na ako yung tama. Which, actually, hindi. Mali. But God had to reveal to me yung mga deep things na hindi lang siya yung mali. Meron kang mali. Sure, may mali siya. Sure. Pero ikaw may mali. Hindi ko alam na ako pala ay magagalitin. Hindi ko alam. I mean, madali bang makita? Hindi. Ako, magagalitin? Saan ka nakakuha ng idea yan? Right? Masungit. So, sino nagsabi masungit? Hindi ako masungit. Right? I don't see these things. I don't see it. Pero as time goes by, nire-reveal sa akin ng Diyos yung deep things na ako siguro hindi ko napapansin, blind spot, o hindi ko pinapansin because of pride. And this is something na it's very important kasi kung gusto nating mag-work yung marriage natin, we first need to know kung sino tayo. Hindi natin masosolusyonan yung problema kung hindi natin kilala sarili natin. At marami nga nung mga single tayo, lahat tayo blind spot kasi especially kayo na very independent, right? Akala mo, ako mabuting anak, ako, lagi akong top sa school. So, wala kang naririnig na mga negative when it comes sa family mo, sa mga kaibigan mo. And then, nung pumasok ka na sa isang relationship, then parang lahat ng mga naririnig mo doon sa asawa mo, puro mga negative na, which is, nung single ka, kabaliktaran, puro ang ganda, ang bait mo naman napaka-bless mo kasi ganyan ka. So, nung may asawa na tayo, really doon pinakita ng Diyos yung mga really kung sino talaga yung tao na yun. Marami akong tawag doon? Na-realize, right? Nung magkasama na kami. But noon, hindi mo alam? No, hindi ko alam na, okay, I know already na tahimik ako, pero merong palang root yung pagiging tahimik. So imagine mo, nakala ko tahimik, very nice, so quiet. Siguro yun yung natutunan mo. Na pagtahimik is a nice right? Conversation lang with my imaginary friend. Buwang. Right? Pero hindi nakakatulong yan sa isang relationship. Pero paano mo nalaman? Kailan mo nalaman? Nung lagi mo kasi yun yung sinasabi, you need to speak, kailangan mong really sabihin ko ano yung nararamdaman. Express, yeah. So, I need to work out yun sa isa na yun. Kasi parang nga sa akin, pagiging tahimik, I'm in a safe zone. Pero hindi mo malalaman na yun pala ay pangit kung wala ka sa relationship. Yeah, for sure. O kaya naman yung napangasawa mo, walang sip-sip. Sabihin natin ganyan. Hindi sinasabi kung anong dapat sabihin. Usually, for example, pag manliligaw, diba? Pag manliligaw, pag tinanong, bakit ako niligaw mo? Ay, kasi ikaw ay perfect. Alam mo yung mga salitang yan, wala kang katulad, something like this, kasi naliligaw, diba? So gustong mahulog yung loob, so sasabihin lahat ng magaganda. But now sa healthy na relationship, may mga bagay na masasabi, dapat sabihin, and things na hindi natin alam. Okay, now especially kapag tayo ay nasa relationship at nasa ilalim ng presensya ng Diyos. See, yun yung kagandahan. Sasabihin ng Diyos sa atin, hindi ng asawa, ng Diyos. I-reveal ng Diyos sa atin yung mga bagay na deep. Sabi dito sa binasa, deep things. Mga bagay na hindi mo alam patungkol sa iyo, i-reveal ng Diyos. Just like ni-reveal sa akin ng Diyos na ako ay actually parang terorista, sumasabog. Sumasabog ng basta-basta. Para sa akin, it was a very effective way ng pagsolusyon ng problema. Pag sumabog ka, patay lahat. So, no, sorry. It's not like that. So, no, what I mean is, it's a way na solusyonan yung problema, right? Tayo nasasagasa. But, I realized na, kung patay lahat, wala ka na solusyonan. Kasi patay lahat. Walang tao. Wala nang tao, patay nga lahat, di ba? So,
Pinakita sa akin ng Diyos na hindi talaga solusyon yon. Siguro may mga moments sa buhay ko na yung pagiging ganun, it solve problems. But hindi palagi. May mga bagay na kayang solusyonan ng martilyo, pero hindi lahat puro martilyo gagamitin mo. You know what I mean? And this is something na marireveal sa'yo if you allow God. Right? So, I had to learn, I needed to be, to be attentive at natutunan ko na meron din ako mali. Natutunan ko na may mga bagay na dapat kong i-work out. And ano yun? Yung sinasabi sa Daniel na He reveals deep things at saka secret things. This is nice. Deep at secret things. Ano yung secret things? Mga hindi mo alam. Mga tagong bagay. Okay? Nire-reveal sa atin ng Diyos. Kasi like we said, akala natin alam na natin lahat. Pero hindi naman pala. Diba? So, nire-reveal sa atin ng Diyos. Minsan, yung tao man, nagtatanong, ano pa bang hindi ko nagagawa para maayos tong marriage na to? Bakit ganito pa? Yeah. Kasi may mga bagay na secret. And the only one that can reveal this ay yung Diyos. So, for example, kayo na may mga problema sa marriage nyo, sa relationship. Kayo na laging pumapalya, maybe, sa relationship. Ikaw ay single pa rin until today kasi you always make wrong choices. Okay? Anong problema? Ang problema, you need to ask God. Ask God, my Lord, ano po ba? Reveal to me yung secret things. Bakit laging ganito? Reveal to me. Hindi solusyon yung reklamo. Ano ba to laging ganito? It's not the right approach. What you need to know, for example, may mga tao na lagi na lang mali yung relationship. Laging mali yung nahahanap nila. And then ang reaction nila is magreklamo. Lahat ng lalaki ganito, lahat ng babae ganito. Siguro hindi ako swerte sa marriage, sa relationship, talagang ganyan. Swerte ako, may iba naniniwala. Swerte ako sa finances, pero sa love life, hindi. Pinaniwala nila yung sarili nila ng ganyan. And this is wrong. Completely wrong. There is no such thing. It doesn't exist. What you need to know, or what you need to do is to ask God, my God, reveal to me yung mga secret things, yung hindi ko nakikita. So that I can see kung anong dapat gawin. So, yung Diyos, He reveals deep and secret things. Sabi, He knows what is in the darkness and light dwells with Him. Obviously, pag tayo ay nasa Diyos, nire-reveal sa atin ng Diyos kung ano yung magbibigay ng liwanag sa buhay natin. Just like kailangang i-reveal sa akin ng Diyos yung mga karakteristiko na hindi healthy para sa relationship namin ni Marge. Sometimes I even think na nakakatulong ako but nakakapanakit pala ako ng hindi ko alam. Right? So, sino nagpakita niyan? Yung Diyos. Hindi dahil sa mabait ako. Nothing like this. Like I said, kanina gusto ko sumabog, isn't it? Hindi sa mabait ako. It's yung Diyos yung nagre-reveal kung ano yung dapat. Yung Diyos yung nagre-reveal. Kapag hinayaan mo siyang mag-reveal, siya yung magre-reveal. But this just shows us much na meron tayong problema. Ang problema ng tao is to assume kita niya lahat, alam niya lahat, which is not correct. Hindi natin alam lahat. May mga bagay, even sa pagkatao natin, sa ugali natin, na akala natin okay, pero hindi pala okay. And the only one that can show this to us ay yung Espiritu ng Diyos. Yeah, it's really required lang talaga ng humbleness. Kapag nag-pray kayo na sabihin nyo, Panginoon, reveal. Pakita mo sa akin kung sino talaga ako. Ayan. Sino talaga ako. Yeah. Hindi kung sinong tama para sa akin, isn't it? Yeah, so kapag yun yung panalangin nyo and really humble kayo, I'm sure ipapakita sa inyo yun ng Diyos. Pero sabi kilala ko yung sarili ko. Kaya, ang problema, hindi ako. Ang problema, lahat kayo mali. Yeah. Hindi nyo ako maintindihan. Lagi na yung mga lalaki, sila yung may problema. Ako, wala akong problema. Lagi nila akong niloloko kasi sila yung may problema. Then, kung you will really go deep, sabi nga, he will reveal deep. Then, kapag really analyze mo yung sarili mo, I'm sure makikita mo kung saan ka talaga dapat magbago. Ipapakita ng Diyos. Okay? Diyos ang nagpapakita niyan. Just like yung nangyari sa Biblia. Sa Biblia, meron akong assignment sa inyo na basahin yung Mark chapter 10 verse 17 hanggang 22. Yan yung istorya ng rich young man. So, alam niyo yung istorya, probably. Kung hindi, so let me give you a quick
recap ng istorya niya. Okay? So, yung rich young man. Sabi sa Biblia na meron itong binata na mayaman na lumapit kay Jesus. At ang tanong niya kay Jesus, sabi niya, Panginoon, ano po ba ang dapat kong gawin para manahin ang eternal life? Isang bagay na napakagandang itanong, isn't it? Sa dami-dami ng tanong na pwede mong gawin sa Diyos, kay Jesus, this is a very nice question. Anong dapat kong gawin para manahin yung buhay na walang hanggan? But it's very interesting yung mga word na ginagamit sa Biblia, di ba? You have to pay attention when you read yung Biblia. So, sinabi nung rich young man, una sa lahat siya ay isang binata na mayaman. Sa panahon na yon, it's unthinkable. Pwera na lang kung minana niya yung meron siya. Hindi siya pwedeng yumaman mag-isa ng ganyan. Ngayon, maraming mga kabataan na pwedeng yumaman sa sarili nila. But nung panahon na to, hindi. So, etong panahon na to, etong young men na to, mayaman na. Okay, mayaman na. So, what gives us this idea na yung kayamanan na meron siya, hindi dahil sa pinaghirapan niya. Most probably, baka minana niya. Nakuha niya lang. Right? Minana. And that is why, nung lumapit siya kay Jesus, ang tanong niya, ano rin yung dapat niya gawin para this time manahin yung kaharian ng langit, yung kaligtasan. Now, si Jesus, basahin niyo to, okay? Sa bahay niyo, na? Mark 10:17-22. Now, si Jesus, anong sinabi sa kanya? More or less, parang ganito. Hindi yan patungkol sa mana. Anyways, ganito gawin mo. Sumunod ka, okay? Hindi yan mana. Hindi mo basta mamanahin. Ang kailangan mong gawin ay yung mga dapat gawin. Gawin mo yung inuutos ng Diyos. And then, nagsasalita pa si Jesus, sumagot na agad yung binata. Ay, hindi ba? Panginoon, ginawa ko po yan. Simula po pagkabata ko, ginagawa ko na po yan. So, si Jesus, alam, may mga taong ganyan, hindi ka pa tapos magsalita. Hindi, ginagawa ko na. Pastor, ginawa ko na yan. Nay, ganito po gagawin. Para maayos yung marriage nyo, dapat, hindi. Ginawa ko na yan, Pastor. Hindi ka pa tapos. Because they are so sure, sabi nga natin kanina, kumbinsido sila na ginagawa nila lahat. Katulad ng lalaki. Ginawa ko na po lahat ng yan. Okay. Sabi niya, alright, okay. Ganito gawin natin. Sana lang kulang. Okay? Benta mo lahat ng meron ka, bigay mo sa mahihirap, and then sumunod ka sa akin. And then sabi sa Biblia na yung rich young man, itong rich young man na to, siya ay tumalikod at iniwan si Jesus. Siya ay malungkot. Nalungkot siya at iniwan niya. Hindi niya nagawa yung sinabi ni Jesus. Why? Bakit? Now, many people would say, kasi mahal niya yung pera. Which is correct. But this is actually more than that. This is a revelation na yung akala nitong binatang to na pagkatao niya, hindi totoo. Kasi sabi ni Jesus, diba? Gusto mong tanggapin yung buhay na walang hanggan? Okay. Gawin mo yung kautusan. And then immediately sinabi niya, ginagawa ko po. Well, ano ba yung kautusan? Ano yung una? Pinakauna. Ang pinakauna ay mahalin mo ang Diyos ng higit sa lahat. Yun yung una, di ba? Buong isipan, buong puso, buong lakas, buong kaluluwa. Yun yung unang utos ng Diyos. So, nung sinabi ni Jesus na ibenta mo lahat ng meron ka at ibigay sa mahihirap, it was a test. Test kung totoo na, sabi niya, ginawa niya raw lahat, di ba? So, ibig sabihin, mahal niya yung Diyos ng higit sa lahat. Higit pa sa meron siya. Higit sa perang meron siya. Okay? Pero nung nagbigay si Jesus ng test, pumalya siya na nagpakita na unang utos pa lang hindi niya ginagawa. Mas mahal niya yung pera niya kaysa yung Diyos. Mas mahal niya yung pera niya kaysa yung Diyos. Pero ang pag-aakala niya, hindi, ginawa ko po yan. You see, ni-reveal ni Jesus na it's not really true. So, this is an interesting situation na nasa Biblia na nagpapakita sa atin ng problema ng mga tao. Sometimes, we are so convinced na hindi, ginawa ko na po. Hindi, ginawa ko na po. O, Nay, lagi po kayong may problema sa marriage. O po, kasi yung asawa ko eh. Pero, Nay, ganito po gawin. Hindi, ginawa ko na po. O, ikaw, lagi kang may problema sa love life mo. Kasi yung mga lalaki ganyan, yung mga babae ganyan. Okay, so ganito gagawin. Hindi, ako ginawa ko na yan. So, you are so convinced sa sarili mo. Hindi mo naintindihan na yan ay blind spot.
Hindi mo naintindihan na yan ay mga bagay na pag hindi mo talaga tiningnan, hindi mo, kasi sino bang may gustong tumingin sa mali ng sarili natin, di ba? Ang gusto na, sino nagpo-post sa social media ng, kakagising lang nilang gano'n, may tulo laway? Wala. Pag tinignan mo sa social media, lahat ang gandang gano'n. Maski sa mga movie, di ba? Movie, pagkagising niya mula sa kamang gano'n. Wow. Pakala mo naka-makeup na gano'n, right? Kabobohan. My goodness, pagkagising mo gano'n, alam mo yung laway mong ganyan, yung buhok mo gano'n. Pero sa mga movies, di ba, pagkagising gano'n, magkatabi sila, di ba? Hello, my dear. And then, pero walang gano'n. Pero ang gusto nating ipakita ay lahat ay gano'n. Perfect. My friend, walang gustong tumingin sa imbornal. Right? And the thing is this, kailangan nating tingnan. And God is the one that reveals sa atin yung katotohanan ng kung sino talaga tayo. So, etong rich young man, kumbinsido siya na ako, una sa akin yung Diyos, ako, sumusunod sa utos ng Diyos. Ganong yung unang utos hindi niya magawa. Una! Ano yun? Mahalin ng Diyos ng higit sa lahat. Unang utos hindi niya magawa. Pero sa sarili niya, hindi, ginagawa ko na. And just like this rich young man sa Mark 10, sa verse 17, may mga tao na ganyan din. Kumbensido sila na okay sila, ganung hindi. Kumbensido silang ginagawa nila lahat. Kumbensido sila na they are good husbands, good wife. Kasi nagpapadala naman sila ng pera, nagluluto naman sila. They are convinced, right, sa sarili nilang paraan na they are good. Which hindi naman talaga totoo. That is why ang kailangan natin gawin ay humingi sa Diyos ng tulong para i-reveal sa atin. But now, here's the thing. Kapag ni-reveal ng Diyos sa atin yung mga bagay-bagay, merong mga dapat tayong gawin. The only way God can show this to us is kapag tayo ay, tulad ng sinabi ni Marge, una, humble. Ito ay kailangan ng Diyos mula sa atin. Kasi you ask, my God, ano po bang dapat kong gawin? Ano po bang dapat kong ayusin? Okay, ipapakita ng Diyos. But kung yung tao, Marge, hindi humble to accept yung makikita niya sa salamin, hindi siya pwedeng mabago. Humbleness ay susi sa pagbabago. You need to admit na totoo yung nakikita mo sa salamin and you need to work on it. That's why you cannot look at anyone else. You need to look at yourself. Pag yung tao hindi humble, ang sign nito ay they like to look at others, hindi yung sarili nila. Pero yung taong humble, they are willing na makita kahit sa sarili nila. Sometimes, hindi nila kailangan ng sino man to tell them, to show them kung ano yun. Minsan, they say something and then immediately, they realize na mali yung nasabi ko. Why? Kasi they're humble. And this is a characteristic na dapat meron. Humbleness. Pag yung tao, Margie, hindi humble, lagi niyang isisisi sa iba, laging ang problema iba, maybe even they are quiet. They are quiet. Pero actually, sa loob nila, they don't accept na yung sinasabi mo. Like you said, na meron silang kausap sa sarili nila. Kausap nila yung sarili nila, nakikipag-discuss. Sa ano mo, sa harapan mo, it seems like they accept, but sa utak nila, hindi. I don't accept this. Hindi nila alam kung ano yung nangyari sa akin, di ba? So, lagi na, yes, amen, but, behind at their, back, meron silang mga conversation sa utak na hindi mo kasi alam kung ano yung pinanggalingan ko, kung yung nakaraan ko. So, even yan, yung Diyos, hindi ka pwede talaga tulungan. Kasi lagi ka nang merong kang, backup shield na gusto mong protektahan yung sarili mo. Pero kung yung hihingi ka nga ng tulong sa Diyos, really, I'm sure na kung magiging sincere ka sa panalangin mo, I'm sure bibigay sa iyo ng Diyos. Ipapakita niya sa iyo at tutulungan ka niya. So, ang unang characteristic ay humbleness, okay, to accept. And the second one, very important as well, is courage. Bakit kailangan ng courage? Kasi pagka ni-reveal sa atin ng Diyos kung ano yung mali, we need to have the courage na baguhin. Yeah. So, yung lalaki, yung rich young man, maybe humble pa nga siya na lumapit, right? Humble siya na i-admit hindi siya ligtas, kaya siya lumapit kay Jesus. But courage, wala siyang courage na itigil. O sabihin natin na gawin yung dapat gawin. So, humble siya na tanongin, ano po bang mali? So, it's like yung mga taong lalapit sa Panginoon, ano po bang dapat gawin? Okay. I-reveal ko sa yung dapat. Ay, grabe naman.
Ang hirap. Hirap naman yun. Ganun ba yun? Wala bang ibang way? Wala bang Kaya, shortcut? iwan mo yung mga unbeliever mong kaibigan o meron kang ka-online chat, right, na hindi nakakatulong sa'yo. Grabe naman. Yeah, sobrang hirap naman. Lahat Grabe yun? naman yan, yeah. Lahat? Pwede bang tatlo may maiwan? Huh? So, So, wala silang courage na gawin kung ano yung dapat. So, sinasabi, Panginoon, please reveal sa akin, bakit laging may problema ako sa love life ko? Okay. Bakit lagi ako may problema sa marriage ko? Okay. And then, i-reveal ngayon ng Diyos. Sa isa sa mga teaching natin siguro, i-reveal sa'yo ng Diyos. For sure, i-reveal. Papakita sa'yo ng Diyos. Kita mo. Kasi meron ka pa rin contact sa ex mo. Mahilig kang makipag-chat, makipaglandian even sa mga katrabaho mo. Kita mo. Tapos, sasabihin mo, may problema ka sa So, i-reveal ng Diyos. Na? Okay. Siguro, may re-reveal sa'yo sa mga study natin dito, sa mga ganito, love therapy, na ma-reveal sa'yo. At ikaw doon, So, kung gusto yung magbago yung love life, you have to let go. And then, ayan na. Because wala kang courage, you say, what? Baka pwede naman magbago yung marriage ko kahit hindi ko to binibitawan. Kasi hindi naman ganun kaseryoso eh. Hindi naman kaseryoso yan. Yeah. Hindi naman kami nagkikita through online. Hindi childhood friend, ayan na, nagbigay ka na ng marami mong explanation. There you go. So, walang courage na gawin yung dapat gawin. So, paano mababago kung ganyan, right? So here are the things na gusto namin i-share sa inyo. I hope na dito po may natutunan kayo, okay? Ang Diyos ay revealer ng soul. Sinasabi ng Diyos yung dapat ipakita. Now, nasa sa atin yun kung susundin natin o hindi. Kung humble tayo na ipakita ng Diyos, sasabihin niya. But we need to also have the courage na gawin kung ano man yung sasabihin niya. Okay? But we cannot assume na alam natin ang lahat kasi may mga bagay sa sarili natin hindi natin alam. Only God can reveal. Once He reveal, ask Him for courage na baguhin yung dapat baguhin kasi hindi madali. We know that. But humbleness nga, diba? Humbleness and courage. Okay? So that's what we want to share with you this afternoon. Magbabalik kami sa inyo next week sa bagong episode ng ating Love Therapy Online. Bye-bye. God bless you.